Marami po sa atin ang hindi na inabot ang panahon na gobyerno pa ang nagdedesisyon sa pagtaas o pagbaba ng presyo ng langis. Ganyan po kasi dati. Katunayan, taong 1984, binuo ang Oil Price Stabilization Fund o yung OPSF. Isa po itong pondo na sasangga dapat sa mga biglaang pagtaas ng world crude oil prices. Simple lamang po ang mekanismo. Kung mataas ang presyo ng world crude oil, dito muna magpapa-reimburse sa mga kumpanya ng langis, mga kumpanya ng langis ng kanilang dagdag na gastos para po hindi agad tamaan si Pedro at si Juan. Pero pag mababa ang world crude oil prices, ito naman ay pinupuno ng mga kontribusyon galing po sa mga binabayad ng mga motorista. Yun lang, pagdating ng dekada 90, bilyon-bilyon na po ang naipong utang ng gobyerno sa mga kumpanya ng langis dahil po sa OPSF. Dahil gobyerno nga ang nagdedesisyon sa presyo, nagiging political decision ang pagpresyo ng langis. Pagdating ng 1998, bumitaw na ang gobyerno sa responsibilidad na yan. Pinasa ang Oil Deregulation Law kung saan ginawang free market na ang industriya ng langis. Ang polisiya po ay ganito. Wala na sa kamay ng gobyerno ang presyuhan, nasa merkado or free market na. Ang lohika dapat sa free market competition, dapat lalabas ang patas na presyuhan. Dapat. Pero hindi lubos ang pagbitiw ng gobyerno. May kaunti pa ring regulation. Bawal dapat ang mga kartel o yung pagsasanib ng mga kumpanya para dayain o kontsabahan ang presyuhan. Pero epektibo ba ang batas? Yun po ang malaking debate. Ang reklamo ng ilang grupo, lalong nagkuntsabahan ang mga malalaking kumpanya ng langis na kumikita pa rin ng bilyon-bilyon kahit nangangamote na ang mga tao sa presyo ng langis. Halimbawa, yung paulit-ulit na tanong, bakit ang mas lumang langis na inangkat nila sa mas mura pang presyo ay binibenta sa atin sa presyong mas mahal na agad? Ang argumento ng mga kumpanya ng langis, ang presyuhan po nila ay base sa replenishment cost, hindi raw sa acquisition cost. Ibig sabihin, binabase nila ito sa gagastusin nila para sa panibagong stock ng langis. Nariyan din po ang rocket and feather syndrome. Pag tumaas ang presyo, kasing bilis ng rocket ship. Pag bumaba ang presyo, dahan-dahan naman na parang balahibo ng ibon. Ano pa man, ito po ang malinaw sa ngayon. Sa kasalukuyan, ang gobyerno ay halos walang otoridad pagdating po sa presyuhan ng langis. Ang ina-announce lamang ng Department of Energy tuwing Lunes ay ang presyong ipapataw ng mga kumpanya ng langis pagdating po ng Martes. Meron lamang siyang kaunting otoridad sa timing dahil ang pagpataw ng mga panibagong presyo ay meron dapat koordinasyon sa DOE. Pero liban dyan, lubos na umiwas pusoy na ang gobyerno sa responsibilidad. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.